Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong paikot-ikot na conversation ni Raffy Tulfo at saka ni attorney. Ang nakakatawa lang dito guys, litaw na hindi naiintindihan ni Raffy Tulfo. Hindi ko alam guys kung tama ba yung term na hindi niya naiintindihan o talagang na-info overload siya rito doon sa pag-i-explain ni attorney. Ang sinasabi lang dito, tinanong niya si attorney, nagko-comply ba ang mga nabibigyan ba ng mga benepisyo itong mga kobrador na 'to? So, in a nutshell, ang sinagot affirmative naman na sinagot ni attorney na nire-require nila ang kanilang mga, ah, agents 'no, na mag-comply doon sa mga requirements na stated sa IRR. Anyway guys, panoorin muna natin yung nangyari dito. Nung last hearing, sinabi ko, yung mga kabo nyo sa STL dapat mabigyan ng mga benefits. Nag-oo kayo, you send us a letter na on process, etc. Anong nangyari? May benefits na ba yung mga kabo kobrador ng STL o wala pa rin? Dapat meron silang SSS Pilal Pag-ibig. Because every single day, sinasabi nyo agent sila, sinasabi nyo part-time sila. No, every single day, umulan man, uminit, umiikot mga yan para molekta ng taya. Hindi mabubuhay ang STL kung wala mga kobrador, kung wala yung mga kolektor, kung wala yung mga kabo. Kumikita ng milyon-milyon, bilyones kada taon ang mga STL operator na yan, and yet katiting lang na portion yan, ilaan para sa benefits ng mga kabot, kobrador, hindi magawa-gawa. Why? Paki-explain. Good morning, Your Honor, Senators. Sir, before I begin, sir, I'd like to join my colleague here in apologizing for the non-presence of our officials. Sir, insofar as the Cobradors po and Cobradores po, ang nag-guide po kasi sa amin is yung aming STL Implementing Rules and Regulations, yung IRR po. Nakasulat po doon kasi, which was approved by the OP rin po. Nakasulat po doon kasi na ang mga empleyado po, yung sales force po ng mga STL agents po namin ay they are required to submit yung mga registration nila sa SSS, PhilHealth, etc. po. So, and also included in that yung certificate of remittances po nila to show proof that they have been complying with the requirements of the law insofar as benefits are concerned under PhilHealth and SSS po. So, yes po, sir. Hindi nila submit? Hindi sila nakapag-comply doon sa request ninyo? Doon sa mga dokumentong yon? They comply, Mr. Senator. It is actually a non-negotiable requirement when AACs apply for renewal. So much so that if the AACs who apply for renewal do not submit these submissions, they will not be renewed. Okay, So, so yung mga kabo at kobrador, ni-require nyo na mag-submit ng mga documents. no, sir, the AAC, sir. So it is the obligation of the AACs to submit What is to EAC? authorized agent corporation, sir. So these Okay. are the corporations who operate the STL. Now, So what did you require from authorized agent? under our IRR, sir. Huwag ka na mag-acronym kasi Okay, hindi ako sir. sanay. Hindi siya sanay o hindi niya masabi? Pinipikan niyo si Idol eh. Under our rules, sir, authorized agent corporations are required to submit the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. It is a non-negotiable requirement, sir, when authorized agent corporations apply for renewal. Under our rules as well, sir, an authorized agent corporation who does not submit these documents when they apply for renewal will not be allowed to be renewed. Take note of this part na. Take note of this part. Kasi hindi naiintindihan ni Raffy Tulfo yung mga sinasabi ni attorney kasi English. This is also, sir, moreover, sir, the registration with SSS, PhilHealth, and Pag-ibig is also a non-negotiable requirement when when a corporation rather applies as an STL AAC. Okay guys, malinaw na sinasabi dito ni attorney that
yung mga requirements nila are non-negotiable. So meaning to say, they have to comply as per the IRR. Okay? Which basically address the issue about the benefits ng mga kobrador na to. Na sinasabi ni Idol rito. Authorized agent corporation. So if these are not present under our current rules, they will not be allowed to operate, sir. Kaya nga, i-require nyo nga itong authorized agent corporation. They are being required, sir. Oh, Imagine niyo guys, no? Sa hinaba-haba ng sinabi ni attorney, yun lang ang sasabihin ni Raffy Tulfo. Now the question is, naiintindihan mo ba? Nakikinig ka ba? O talagang may problema ka sa simpleng comprehension? Gaya nga ng sinabi ko sa first part ng video na to, in a nutshell, sinasabi lang dyan ni attorney that their requirements are non-negotiable. Meaning to say, you have to comply kung ano man ang mga requirements na ini-impose as per the IRR. Diba? Tapos sasabihin ni Raffy Tulfo or tatanong ni Raffy Tulfo yung tungkol kung nire-require ba. Sabi nga ng isang netizen natin calling Idol stupid is an understatement. I agree. kailan nyo i-require sila na i-submit those proper documentations, magko-comply sila nang sa gayon, magkakaroon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ang mga kobrador at kabo. If Raffy Tulfo is actually listening carefully with what attorney is saying, hindi niya na tinatanong ang tanong na to. Hindi ba? Even kayo dyan, who's watching this one right now, malinaw na sinasabi nga, the attorney, that those are non-negotiable requirements. So, ibig sabihin, if somebody applied, no, sa kanila to be that authorized agent corporation or AAC, kailangan meron kang mga, what do you call that? Number 1, proof of remittances. Ibig sabihin, itong si company, nagre-remit siya ng contribution kay SSS, kay PhilHealth, if si AAC is ganun ka generous, kasama na pati Pag-ibig. Kung super generous pa siya lalo, baka magbigay pa ng HMO. I'm not sure kung may ganun nga, diba? Magbibigay ng HMO. And I'm even surprised because halimbawa sa amin sa Dubai, no, even nurses, doctors, any healthcare worker who works inside the hospital, they have their own HMOs. Dito sa Pilipinas, they don't have. Yung isang brother ko who is a doctor or even doon na lang sa kapatid kong nurse, wala po silang HMO. Pareho po sila nagtrabaho sa government at saka sa private. Although, no, sa kapatid ko na sa government, syempre, libre na ang kanyang pagpapacheck up. Pati ang kanyang mga dependents. And I want it to happen kasi nung last time nangako kayo sa akin na It's happening. It's just that the problem is, no, ako nagigets ko naman si Idol Raffy Tulfo rito. Looking at the welfare ng mga nasa yung mga what do you call that, kabo ba yun? Yung naniningil ng STL. Dapat talaga they are protected. Ang una ko munang tanong dyan is, hindi kasi natin alam I mean, if you know someone who's doing this, no, tanong natin, meron ba silang tinatawag na employee-employee relationship dito sa mga AAC na tinatawag naman ng PCSO? Kasi pag walang ganun, guys, kung lumalabas na itong mga to ay part-timers lang, 'di ba? Paano mo maibibigay yung ganun benefits? Plus of course, kakaltasan sila para sa contribution nila doon. Another question, magkano ba kinikita nitong mga naniningil na to? Arawan ba sila? Porsentuhan? Naalala ko, no, I made this interview sa isang nagwo-wedding. So sabi ko, tanong ko sa kanya, how much do you make dyan sa ginagawa mo? Binabayaran ba kayo swelduhan? Ano sila per porsyento?
pag may nananalo, they make a very good money. Especially kung malaki yung naitaya. On the top of that, ano yung isang term, nabibigyan pa sila ng malaking tip. No, doon sa mga nag-wedding before, that's like years ago. Super tagal na. I don't know kung ganito rin yung arrangement doon sa mga naniningil ng STL. Kakaroon na, and this was months and months ago. Bakit hanggang ngayon wala pa? In response, we actually thank you, sir, for raising that to us. We are very appreciative of the points that you raised, as in fact, the agency took steps to address your questions. Now, regarding po the benefits of the cabos and cobradores, the current IRR, we have about 20 AACs who applied for renewal, and consistent with our rules, they were made to comply with the submission of the proof of remittances to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. In Teka muna, response, ano yung proof of remittances? Bakit ba sinasalang ng staff ni Raffy Tulfo siya dyan na hindi man lang, okay, again, hindi man lang siya binibigyan ng kahit anong overview? Ano yung mga possible nilang pag-uusapan? Minsan nakakairita rin yung pagkatanga ni Raffy Tulfo eh. Sa totoo lang. Maliban sa napaka-grandstanding yung tao, marami rin pala siyang hindi alam. Tapos, dahil napapahiya nga siya, ang nangyayari, bebentahan niya ngayon itong mga taong mas may alam dun sa pinag-uusapan. Well, we expect that naman, na mas alam nila yung kanilang trabaho. Mas nakakahiya kasi, kung kukuha ka ng resource person, palalabasin mong expert, pero tanga rin pala. Diba? of remittances of the benefits of the cabos and the other employees of the authorized agent No, corporations. attorney, all you need to do, baguhin nyo siguro yung IRR ninyo, ang dami pang pasikot-sikot, basta't i-require nyo ang inyo pong mga STL operators na sa oras na pagbukas nila ng kanilang franchise, matik, meron na agad SSS, PhilHealth, Pag-ibig ang lahat ng kobradores at lahat ng kabo. Yes, sir. Ganun lang kasimple, wag na natin Yes. gawing komplikado. Yes. It was very simple from the very start. Na sinasabi na paulit-ulit, ilang beses na? I think that was the third or fourth. I think that was the third. Pangatlo, pang-apat na beses na sinabi ng PCSO that they have been requiring those applicants na maging AAC nila. And even before sila i-renew, nire-require pa ng additional, no? Itong mga AAC na to. Yun yung sinasabing remittances. Ano ang komplikado ron? Napakasimple lang, diba? Ako lang ba ang nakakapansin nun o napapansin nyo rin? Na paulit-ulit ang sinabi ni attorney na non-negotiable ang requirement na yon. Si Raffy Tulfo naman, paulit-ulit din sinasabi. Now, para magtunog magaling siya, yun ang sasabihin niya. Diba? Na pinapalabas niya that these people right in front of him kino-complicate yung scenario when in fact it was already stated na nire-require nga nila. How hard can that be to understand? Diba? Yung obviously hindi ka nakikinig o hindi ka na nakikinig, hindi mo pa naiintindihan yung sinasabi ng tao sa harapan mo. So, kudo sa'yo, attorney. Thank you. Dahil napakapasensyosa mo. And not only that, mas nagpakita ka ng pagiging professional kaysa dyan sa taong kaharap mo. Pasensya ka na. Hindi yata napapakain ng masarap na pagkain yan. Kaya asal-aso yan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And definitely, gusto ko marinig ang yung mga boses dyan sa comment section. I'll see you in the next video. Bye guys.